kalikasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning mga igan! Isa na namang maulan na umaga ang gigising sa ating ngayon. Kaya para sa maasahang pagbabalita ng Itagulan, tutok lang sa unang hirit. At ang latest po sa ating weather, patuloy nating binabantayan ng bagyong Kabayan. Napapalayo na po ng Pilipinas at papalapit naman sa bansang Japan. Welcome back, Igan. Hindi mo na abutan. Nagsalubong kami. Nagsalubong kayo. Nabutaw kahapon, no? Ang bagyong Lando naman, eto pa kahapon pa lang, tuluyang humina at naging isang low pressure area na lang sa kanluran ng Ilocos Region. Nako, hindi pa rin po tayo makakahinga ng maluwag. At ayon sa Pag-asa, meron pang isang bagong bagyo silang binabantayan, ang bagyong Mina. Ang latest sa ating magiging lagay ng panahon, ihahatid namin sa inyo mamaya lang po. Kaya eto na ang hinihintay ng mga estudyante at kanilang mga magulang dyan. May pasok ba ang mga eskwelahan ngayong araw? Ayon sa panayam ng Super Radio DZWB kanina kay DepEd NCR Assistant Director Rizalino Rosales, idineklara niyang wala ng pasok ngayon sa kinder, elementary at high school sa buong National Capital Region o Metro Manila. Private and public po yan. Inuwit po namin ayon sa Department of Education, sa kaka-open lang ng TV ngayon eh. Oo. Walang pasok po ngayong araw sa kinder, elementary at high school sa buong Metro Manila. Private and public po yan. Inulit na Kahit sa mga talaga. estudyante dyan, pwede na kayong matulog ulit. Sarap, lamig. Pero at least maaga na ang announcement. Oh, yes. Oo naman. At least, Oo, at ang- past couple of storms. Yes, at narito ang ating top hirit, walang pasok po. Ngayong araw na ito sa kindergarten, elementary at high school, public at private. Sa No? Metro Manila. Yun lang ang gusto nilang malaman. Yun lang eh. Oo, Oo, ayun walang na. pasok. Ngayon, dun sa kolehiyo, discretion na naman ng mga eskwela niya kasi wala ho tayong storm warning signal. At ba sa pinakauling ulat ng Pag-asa, patuloy nga ang pagkilos ng bagyong Kabayan, papalayo ng Pilipinas. Kanina alas 4 madaling araw, namata na sentro nito sa 1,100 kilometers east, northeast of Basco, Batanes. Malayo na yan. Nagtataglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 200 kilometers per hour. Kumikilos sa pahilagang kanluran direksyon sa bilis na 13 kilometers per hour. Samantala, naging isang low pressure area naman ang bagyong Lando at ngayon matatagpuan sa layong 170 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Kaya dahil dito magiging maulan pa rin ang Central at Northern Luzon at bagay sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kabilang na po dito sa Metro Manila. Sa pinakauling balita sa ating magigilagay ng panahon, mapanayam natin Sunny Paharilla, weather forecast ng Pag-asa. Sunny, good morning. Good morning po, Igan. Oo, matindi naman ang Pilipinas, no? Andyan si Kabayang papaalis pero hinahata ang habagat. Si Lando naging low pressure area. Yung habagat andyan, may isa pang nagbabanta. Kamusta ang ating panahon, Sunny? Medyo marami nga po tayong mga systems Oo, na nakakapekto ngayon eh. Parang So, nagpupulong sila ngayon. Opo, nandyan nga po yung magkagandahan nga lang itong si Kabayan ay hindi naman talaga natin inaasahan na maglalandfall. At sa tuloy-tuloy na nga itong lumalayo sa ating bansa, sa ating Philippine Saan Area ba direksyon nito, Responsibility. Sunny? Po? Saan ang direksyon? Ito'y papuntang, kung hindi magbabago yung kanyang present track line, ito'y gagawin sa pagitan ng Taiwan at saka ng Japan towards Korea area. At sa lakas niya, lalo pa siyang lalakas dahil nasa dagat siya ngayon, di ba? Mayroon pong factors maliban sa sea surface temperatures na nagkakapekto sa kanya, kaya medyo bahagya siyang humina mula kahapon na 175 kilometers per hour. Ngayon na 165. Mula pa yan kagabi, 165 kilometers per hour na lang yung kanyang sustained Okay, winds. si Lando ba na naging low pressure area, may epekto pa rin sa ating lagay ng panahon? Mayroon po, yun na actually ang nagpapaulan dito sa Central at saka sa Northern Luzon dahil nagkakaroon ng sirkulasyon, nabumuo yung mga kaulapan doon. Kumbaga, doon naiipon, kaya ito yung nagpapadala mostly dito sa mga lugar na nabanggit. Yung nakikita namin umiikot na may mga ulan na dala, ano yan? Yan ba yung Mina?
Sa ilalim po. Oo, asa si Mina dyan, yung inaabangan ninyo. Actually, yung simina na sinasabi natin, it was Wala pa. MCC pa lang po nung tawag doon namin sa meteorology, yung mga mesoscale convective systems. Oo. Kung saan dito naman nag-uumpisa na nabubuo yung mga low pressure areas natin. But hindi pa talaga, marami pang posibleng mangyari. Pwede siyang malusa, pwede siyang mag-intensify o ma-develop. Okay. Pero wala pa naman talaga sa ngayon. Eto si Kabayan yan. Si Kabayan po, yung malaki na yan na umiikot. Ba, malaki rin ha. Opo. Okay. Ilang nga ang ibubuhos na ulan ngayon sa araw na ito? 30 millimeter? Yung maximum na rainfall na ating pong nakita base po sa ating model, although hindi naman natin sinasabi na lahat yun and then all throughout the area. Basta yun ang maximum rainfall na pwede niyang ibagsak. Kaya nga, tama lang suspendin ang klase, Sani. Kagabi pa po namin tinitingnan, tuloy-tuloy po yung pag-ulan and then tiningnan natin yung ating present weather situation, medyo makapal yung kaulapan. Sa ngayon nga lang na umaga, medyo numipis siya. Pero in-expect natin na mag-accumulate na naman uli yan at magkakaroon tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. Maraming salamat, Sani Paharilla po, weather forecaster po ng Pag-asa. At dahil sa naging tuloy-tuloy na nga po ang buhos ng ulan itong mga nakaraang araw, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa bayan ng Bula sa Camarines Sur. Sa katunayan, mula raw nitong weekend, kulang sa isang talampakan lang daw ang ibinaba ng baha na hanggang ngayon halos abot bubong pa rin. Sa munisipyo naman ng Bula, may konting tubig pa, pero ang ilang empleyado ay naglilinis na. Ang iba naman sa covered court muna nag-opisina. At kahit 10 sa 30 paaralan ng Bula ang lubog pa rin sa baha, may pasok na raw ang mga estudyante doon ngayong araw. Gagawa na lang daw ng paraan ng mga guro para di mahuli sa lesson ang mga bata. Sa bayan naman ng Nabua, Camarines Sur, 10 barangay pa rin po ang lubog sa baha. Sa pinakahuling tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bicol, 37 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Waning at 4 naman ang nawawala. Ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa buong rehiyon umabot na sa tig 500 milyong piso. Sa lungsod naman ng Davao, winasak ng naglalakihang alon ang 7 bahay doon. Ayon sa ilang residente sa tabi ng Dalampasigan, nagising daw sila dahil sa malakas na kalabog. Isang malaking troso pala ang inanod at kumampas sa kanilang mga bahay. Ilan pang kubo ang napinsala. Ayon naman sa Pag-asa, ang malalakas na alon ay di raw sanhi ng bagyo, kundi dahil sa hanging habagat. Yung habagat na naman, yung habagat Parang na yan. wala na ako. Kasi parang pag Hindi kaya dapat may signal din ng Yeah. habagat. Sabi ko nga dapat sinusukat din nila yung dalang tubig ng habagat eh. Habagat? Oo. Yes. Pero kasi sabi nila, wala pa daw yung mga Doppler radar natin, like sa Tagaytay. Parang may mga ganun eh. Kasi lumilitaw, malakas ba ang habagat kumpara sa bagyo? Minsan mas malakas Parang pa. ano, Oo. Or habagat muna yung bago maging bagyo. Hindi Lagi. pwede kasi i-consider ang bagyo ang isang habagat kasi. Parang- Dahil hangin lang na ano. Pero may tubig eh. Ayun, so walang equipment to measure the Wala amount of pa raw. rain Kasi pa. tinanong ko yung one time sa Pag-asa. Kasi sabi ko nga, bakit pa wala namang bagyo pero binabaha tayo? Oo nga. May ibang konti na Totoo. sila ngayon na, pero depende, certain areas lang. Oo, So, di ba hindi nila nila... nakakabit lahat? O ito, konti habagat na din lang. to, dumating. May Yan, bigat. at ito naman ang isang napakalaking showbiz news na ating binabantayan ngayong umaga. Ang pagbabalik sa Pilipinas ng nag-iisang superstar, Nora Honor. At kanina, parang kilala ko na kasi yung mga sasalubong. Yung mga sina Kuya Germs, yung mga forever. Kanina pong madaling araw, lumapag na po sa naiyang Philippine Airlines Flight PR-103 na sinakyan ni Nora mula sa Amerika. Matapos ng 8 taon, muling sasabak sa showbiz si Ate Guy. Kaya eto't makibalita na tayo sa pagbabalik bayan ni superstar Nora Honor. Nasa Ninoy Aquino International Airport ngayon ang ating kapusong si Nelson Canlas. Nelson! May himala, umuwi nga talaga. Nakita mo na ba si superstar Nora Honor? Good morning. Good morning, Suzy. Tama ka, may himala at matapos ang 8 taon ay nagbabalik Pilipinas ang Philippine superstar na si Nora Honor at tama ka rin, sinalubong siya ng kanyang best friend na si Kuya Germs. Naging emosyonal naman ang tagpo ng yakapin ng superstar ang diehard Noranians niya na kagabi